General TV. Sa kabilang banda, si Gabriel. I said it. I finally did it. I overcome my fear. Napakasarap sa pakiramdam. At mas nakakatuwang malaman na mahal din niya ako. Kahit ilang beses ko siyang nasaktan, isa akong mafia leader na mahal niya ako. I think that's love. Gusto mo ang isang tao dahil sa mga katangian niya, at mahal mo ang isang tao sa kabila ng mga kapintasan niya. Gabriel, tawag ni Sofia mula sa ibaba. Malamang para sa hapunan. Coming sweetheart, sinabi ko. Bumaba ako para makitang puno ang dining table ng mga paborito ko. May white sauce pasta, chicken alfredo, chocolate cake. Paano niya nagagawa ang lahat? My God! Sofia, ngumisi ako. I hope you like everything. Sabi niya hindi sigurado. I'm sure gonna love it. Pero bakit hindi mo ako tinawagan? Nakatulong sana ako. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang mga kamay niya. Oh so Mr. Mafia can cook. Inaasar niya ako. Not really, pero kaya kitang tulungan, sabi ko sabay halik sa leeg niya. Kung tumulong ka sana ng ganito, pareho tayong natulog na walang laman ang tiyan. Tumawa siya. It was okay for me as I would have you as my dinner. I teased her pero nagkamali yata ako. Bumagsak ang mukha niya, na-tense siya bigla. I'm so sorry Sofia, I was just joking. Please I would never force you to do anything. It's okay, shall we have dinner? Mabilis niyang binago ang topic pero alam kong may mali. Gusto ko sanang magtanong pero napagdesisyonan kong hintayin siyang mag-open up. Sure, nagugutom na ako. Pareho kaming naghapunan ngunit sa ganap na katahimikan. Naistorbo pa rin si Sofia sa usapan namin kanina. Hindi ko alam kung anong gagawin ko para maging normal ulit siya. May ideya na yata ako. Sofia, how about we go for some ice cream? Excited kong tanong. The moment na sinabi kong ice cream tumalon siya. Really? Napangiti siya. Of course, come on let's go. Hinawakan ko ang kamay niya. Yay, we are gonna have ice cream. This girl, I love her so much. Pagka-uwi namin, dumiretso na kami sa kama. Siyempre sinamahan niya ako sa kwarto ko. Sofia, I love you. Sabi ko habang hinahaplos ang buhok niya. I love you too Gabriel. Hinalikan niya ang pisngi ko. Habang nasa mga bisig mo ang ganito, hindi ka makapaniwala kung gaano kaligtas ang nararamdaman ko, sinabi niya. Thank you Sofia, for giving me a chance to love you. I'm so grateful to have you in my life. I promise I will always keep you happy. Sa kabilang banda, si Sofia. Alam kong mahal namin ni Gabriel ang isa't isa, pero sobrang sama ng nakaraan kong pinanghahawakan. Ayokong iwan niya ako pagkatapos kong marinig ang nangyari. Ayokong mawala siya. Ito lang ang dahilan kung bakit hindi ako nagbubukas. Pero kung mahal niya talaga ako na alam kong hindi niya ako iiwan. Gabriel, tawag ko sa kanya. Yes Sofia, lumapit siya at umupo sa tabi ko at pinulupot ang mga kamay niya sa akin. Gusto kong sabihin sa iyo ang tungkol sa bangungot na iyon. Tinignan niya ako ng seryoso, sigurado ka ba Sofia? Walang pressure. Gusto kong ilabas please. Okay, without any worry, go ahead. Pinisil ko ang kamay niya. Tumango siya. Sa orphanage, muntik na akong ma-rape. Sa kabilang banda, si Gabriel. What? Bulong ko. There was a guy around my age. He was my very good friend. Malaki ang tiwala ko sa kanya. Pero isang araw nang walang tao sa orphanage habang umalis silang lahat para mag-picnic. Nanatili akong sa orphanage dahil masama ang aking pakiramdam. Nagstay din siya para sa akin, I found that very sweet. Pinilit niya ang sarili niya sa akin. I tried my best para pigilan siya. Pinalo ko siya pero napakalakas niya para sa akin. Hinubad niya ang damit ko. Nakahubad ako sa harapan niya. Hindi ko naramdaman na walang magawa sa buong buhay ko. Dapat akong magpasalamat sa Diyos na ang isa sa aking kaibigan mula sa orphanage ay nakabalik ng maaga at iniligtas ako mula sa bastos na iyon. Pagkatapos nito ay dinala siya sa kustodiya. Ngunit ang pangyayaring iyon ay nag-iwan ng marka sa aking isipan magpakailanman. Agad kong niyakap si Sofia sa isang mahigpit na yakap. Hindi ko man lang naisip na ganito pala ang paghihirap ni Sofia. Gusto kong patayin ang bastos na iyon gamit ang sarili kong mga kamay. Baby, I'm so sorry, kinailangan mong pagdaanan ang lahat ng iyon. Umiyak ka hanggat gusto mo ngayon mahal ko. Pero pagkatapos ng araw na ito, hindi ka na luluha. Sisiguraduhin ko iyon. Gabriel, minsan hanggang ngayon binabangungot ako sa kanya. His hands all over. She was crying so much. Hindi ko hahayaan may lalapit sa'yo ng kahit na sinong lalaki. Nandyan ako palagi.
Salamat Gabriel. I can't imagine my life without you. Hinalikan niya ang leeg ko. You wouldn't have to, because I'm not going anywhere. I love you Sofia. I love you too Gabriel. We kissed so passionately. Kinagat ko ang ibabang labi niya at napaungol siya sa sarap. Bumaba ako sa kanyang panga at leeg. Sinipsip ko ng mariin ang leeg niya. Sigurado akong magkakaroon ng hiki. Ang isang kamay ko ay dumausdad sa ilalim ng kanyang pangitaas na nakipagdikit sa kanyang malambot na balat. Pero tumingin ako sa kanya na ayokong gumawa ng kahit ano nang walang pahintulot niya. Gusto mo bang gawin ito Sofia? Oo Gabriel, make love to me. Make me yours. Hinihingal na sabi niya. Mabilis niyang tinanggal ang shirt ko, at ganoon din ang ginawa ko. Naghalikan ulit kami, ngunit ito ay halos isang magaspang na halik. Pagkatapos ay pinuntirya ko ang pagsipsip sa leeg niya na malamang ay mag-iiwan ng mga pasa, habang ang isa ko namang kamay ay gumawa ng paraan upang maalis ang pagkakahawak ng kanyang bra. Hinawakan ko ang kanyang dibdib sa aking mga kamay. Napaungol siya bilang sagot at ginulo ang mga daliri niya sa buhok ko. Mabilis kong binuksan ang zipper ng pantalon ko at itinapon sa sahig. Ang kanyang mga mata ay walang kahihiyang gumagala sa aking katawan. Marahan kong hinila ang lining ng panty niya at hinila ito pababa sa isang mabilis na paggalaw. Nanginginig ang mga hita niya habang napuno ng mga halinghing ang kwarto habang sinisigaw ang pangalan ko. Gabriel please. Humihingal siya habang nakatingin sa kanya. Inangat ko ang ulo ko at sinalubong ko ang magagandang mata niyang alam na alam niya kung ano ang gusto niya. Inangkin ko ulit ang bibig niya. Nang maghiwalay na kami, tahimik kong hinaplos ang pisngi niya at tinanong kung okay lang ba siya. Tumango siya at ipinulupot ang kanyang mga binti sa aking balakang. Nang walang break ang eye contact ay tinulak ko siya at dumikit ang mga pader niya sa akin. Nagpakawala siya ng hininga ng dahan-dahan akong gumalaw sa loob niya, at sinabayan niya ang aking ritmo sa pamamagitan ng pag-ikot ng kanyang balakang. Maya-maya ay tumaas ang aking bilis at ang kanyang mga mata ay umikot pabalik sa sobrang kasiyahan. Sinigaw niya ang pangalan ko nang marating niya ang kanyang kasukdulan. Nagpakawala ako ng ungol at bumagsak sa ibabaw niya. Ibinaon ang mukha ko sa leeg niya nang matagpuan ko ang paglaya ko makalipas ang ilang segundo. I love you so much Sofia. I love you more and now. Hinalikan niya ako at niyakap ako, bumulong siya sa tenga ko, it's my turn. Sa kabilang banda, si Sofia. Nagising ako sa umaga nang tumama sa mukha ko ang sinag ng araw. Napatingin ako sa tabi ko habang natutulog ang love of my life na nakayakap sa akin. Kagabi pinaramdam niya na espesyal ako. Si Gabriel Montenegro ay isang taong walang kabusugan. Nakakamangha ang pakiramdam. Maya-maya lang ay nagising si Gabriel na kinusot ang kanyang mga mata. Morning baby, sabi niya. Good morning Gabriel. Are you feeling sore? Nag-aalalang tanong niya sa akin. Napangiti ako sa pag-aalala niya, medyo. But I will be okay after a shower. Sige. Sa kabilang banda, si Gabriel. Hinihintay kong bumalik si Sofia mula sa shower nang may tumawag sa akin. Hello, sigurado ka? Okay, saktong dumating si Sofia mula sa shower. Nakasuot ng blue short at white shirt. Mukhang maganda gaya ng dati. Anong nangyari? Parang tensed ka, tanong niya. Sofia kung ano man ang sasabihin ko kailangan mong makinig ng mabuti. Hinawakan ko ang kamay niya sa kamay ko. Tinatakot mo ako ngayon, sinabi niya. Alam mo noong sinabi kong malapit na akong mahanap ang gang na pumatay sa mga magulang ko, nakuha ko na sila. Malamang alam nila na target ko sila kaya naglunsad sila ng war laban sa gang ko. Kami ng gang ko ay magiging makikipagdigmaan sa kanila. Kailangan mong manatili sa aking isa pang mansyon na walang nakakaalam. Hindi ka pwedeng maging kahinaan ko. My one security team would be there with you 24/7. Hindi ko alam kung kailan ako babalik, pero kailangan mong ipangako sa akin na magiging ligtas ka. Kung may lalapit sa'yo, sarili mo ang ililigtas mo at hindi ako. Gabriel, oh God, niyakap niya ako ng sobrang higpit na naging umiiyak na gulo. Please don't cry Sofia, hindi ako makakaalis dito. Hinaplos ko ang mukha niya. Ipangako mo sa akin na babalik ka ng alive. Napahikbi siya. Hindi ko maipapangako sa iyo ito. Pinunasan ko ang mga luha niya gamit ang pad ng hinlalaki ko. Anong ibig mong sabihin dito ha? Hindi ko kaya, please. Ngayon naiiyak na rin ako. Makinig ka Mr. Montenegro, bilang iyong girlfriend I'm warning you kapag hindi ka babalik ng alive ay hahabulin kita, kaya mas mabuting bumalik ka. Matigas na sabi niya pero nawala sa huli. Umiyak siya sa yakap ko. I love you Sofia. I love you too Gabriel. I have to leave now. Ihahatid ka ni Jasper sa mansion ko. Naghalikan kami na parang wala nang bukas. Pareho naming gustong pakalmahin ang isa't isa, aliwin ang bawat isa. Bumalik kang alive pero huwag mong kalimutang patayin ang bastard na iyon. Tumango ako, hinalikan ko siya sa noo at nagsimulang maglakad palabas ng mansion ko. Nakatayo si Sofia sa pintuan na nakangiti sa kanyang mga luha.
Sa huling sulyap ko sa kanya, umalis na ako. Sa kabilang banda, si Sofia. Kasalukuyan akong nasa pangalawang mansyon ni Gabriel. Ito ay kasing laki ng nauna. 3 linggo na ang nakakalipas simula nang magstay ako dito. Ngunit literal na nararamdaman ito ng higit sa 3 linggo. Sobrang miss ko na si Gabriel. Bawat minuto ay patuloy akong nagdadasal na sana ay ligtas siya. Kasama ko si Jasper na tumutuloy na napakabuting kaibigan ni Gabriel at ngayon ay akin na rin. Madali lang talaga siyang kasama. Siya ang may responsibilidad na panatilihin akong ligtas. Sa ngayon ay nagbabasa ako ng libro nang biglang pumasok si Jasper sa kwarto ko. Nakakatakot ang itsura niya. Sofia, napabuntong hininga siya. Anong nangyari? Bakit ka humihingal? Kailangan nating pumunta sa ospital. Hospital? Bakit? Okay lang ba si Gabriel? He came back from war. Hindi pa rin ako komportable sa digmaang ito at sa lahat. Oo, hindi siya okay. 2 beses na siyang binaril sa balikat at sinaksak sa braso. Nang ipaliwanag ni Jasper ang nangyari kay Gabriel, bumagsak ako sa sahig. Umiiyak ang aking mga mata. Hindi pwedeng mangyari ito sa Gabriel ko. Kailangan niyang mabuhay. Para sa akin, para sa amin. Gagawin niya. Oo, gagawin niya. Siya ay isang malakas na tao. Let's go, Jasper. Sa kabilang banda, si Gabriel. Nakaramdam ako ng sobrang pagod. 2 beses akong binaril sa aking balikat at sinaksak sa aking tiyan. Ngunit sulit ang lahat dahil napatay ko ang bastard na iyon na pumatay sa aking mga magulang. Medyo matindi ang digmaan. Si Giovanni ay mas makapangyarihan at handa kaysa sa naisip ko. Ngunit hindi kami gaanong naghanda. Nagawa naming talunin sila. Nakaharap din kami ng mga casualties sa aming panig, ngunit napakababa nito kaysa sa kanyang panig. Sa wakas, pinatay namin ang bawat miyembro ng kanyang koponan at si Giovanni din. Kalaunan ay sinunog namin ang kanyang bahay, opisina at iba pang lokasyon. Sa ngayon dapat ay nasa isang hospital bed ako na may bilang ng mga wire na nakakabit sa akin. Nababalot ng malaking puting benda ang kaliwang balikat ko. Masaya na ang tanging taong gusto kong makita mula noong 1 buwan ay nakaupo sa tabi ko na ang kanyang ulo ay nakapatong sa aking kamay. Ang Sofia ko. Sofia, mahina kong wika. Wala akong masyadong energy. Iniangat ni Sofia ang ulo niya at tumingin sa akin na puno ng luha ang mga mata niya. Nagising ka na. Bumuntong hininga siya at hinayaang tumulo ang kanyang mga luha sa kanyang pisngi. Kinailangan ko. Hinihintay ako ng Sofia ko. Ngumiti ako at sinubukang punasan ang mga luha niya. I missed you so much, sweetheart, sinabi ko. Akala ko hindi ko na ito maririnig sa iyo. Humihikbi niyang sabi. Stop crying, baby. I love you, Gabriel. Never means never leave me alone. Next time any war happens I am coming with you to fight. I love you too. Pero wala nang next time, sabi ko. Anong ibig mong sabihin? Sa kabilang banda, si Gabriel. Anong ibig mong sabihin? Bulong niya. Aalis na ako sa mafia, sabi ko sabay tingin sa mata niya. Pero bakit? Sofia, isang bagay na nalaman ko mula sa digmaang ito ay ang pagiging nasa mafia. Hindi ko lang isinasapanganib ang buhay ko kundi pati ang buhay mo. Thank Jesus walang nangyari sa iyo. Pero ayokong mamatay dito. Hindi sa ibang gang, pwede akong patayin pero I want to spend good time with you. Ayokong isipin mong unsafe o insecure dahil sa ginagawa ko. I want to spend every day with you without any tension of anybody shooting at us. I want to just be with you. Sa kabilang banda, si Sofia. Iniwan ako ni Gabriel na teary-eyed sa lahat ng sinabi niya. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Sobrang iniisip niya ako. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ko para makakuha ng ganoong lalaking maalaga. Gabriel, being a mafia leader is your life. And I don't want you to quit mafia just for me. I mean napakasarap isipin na may isang taong handang gawin ang bagay na mahal niya. Pero Gabriel, ano ang gagawin mo kung umalis ka sa mafia? Sofia, you do know right, I have hoteling business. And I don't want to risk anyone's life anymore. I love you. Please understand. Hinawakan niya ang magkabilang kamay ko. I love you too. And I will be there with you in your every decision. But for now magpahinga ka muna. Kailangan mong gumaling agad. Hinalikan ko ang labi niya. Mahigit 1 buwan na simula ng opisyal na umalis si Gabriel sa mafia. Ibinigay niya ang lahat ng mafia kay Jasper, ang kanyang kanang kamay. Ngayon si Gabriel ay pumupunta sa kanyang opisina araw-araw, ang kanyang negosyo sa paghotel kung naaalala mo. Ngayon ay umalis ako sa aking restaurant dahil hindi maganda ang pakiramdam ko. Ginawan ako ni Sheila ng paborito kong arrabbiata pasta, pero hindi ko alam kung bakit hindi man lang ako nakagat. Maya-maya lang ay tumunog ang doorbell at sinagot ko ito. Pagbukas ko ng pinto ay napayakap ako sa kanya. Sofia, oh my God, Maya. How are you? Tanong ni Maya habang binitawan ako. I am good. And you caught me off guard again, napangiti ako. Oh yes, may ugali talaga akong manggulat ng mga tao.
Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Pumasok ka na. Sandali lang, Sofia. Hinawakan niya ang braso ko. Anong nangyari? Actually may isa pang surprise para sa inyong dalawa ni Gabriel. Pero dahil darating si Gabriel sa gabi from office ay malalaman na niya iyon mamaya. Pero sa iyo kailangan kong ipakita ngayon. What is it? Tinatakot mo ako ngayon, ipinikit ko ang mata ko. Liam, come on in. Napasinghap si Maya sa kaligayahan. May nakatayong isang young, napakagwapong lalaki na may banayad na balbas na dark brown na mga mata na nakasuot ng itim na pantalon, shirt at blazer. Sofia, siya ang boyfriend kong si Liam Martin. Hello Sofia, nice to meet you. Nakangiti niyang sabi sabay forward ng kamay. Pleasure to meet you too. Nakipag-handshake ako. Pasok na kayong dalawa. Nakaupo kaming tatlo sa sala. Maya-maya ay dumating si Sheila na may dalang kape at cookies. So tell me about you Mr. Romeo. Natawa ako kay Liam. Well, I'm the owner of the company which Maya is the head architect. And as it is obvious we met through work, but I found her interesting when we met at our office party. To be honest, hindi ako pinayagan ni Maya sa napakadali. Ngunit naglaro ako ng aking pinakamahusay na mga baraha at narito kami, pareho kaming mahal ang isa't isa. Ngumiti siya bilang pagkumpleto ng kanyang pangungusap. Oh my God, you guys. I am so happy for you. Niyakap ko silang dalawa. Sana maging masaya si Gabriel gaya mo Sofia. Nag-aalalang sabi ni Maya. Oh come on, syempre matutuwa siya, brother mo siya. Exactly, he is my very overprotective brother. And you know how things ended in my last relationship. After that magiging overprotective pa siya. Yes that is true Bob. Hindi ko makumplit ang sentence dahil parang gusto ko na lang ilabas ang bituka ko. Kaya agad tumakbo ako papuntang banyo. At dito na po, nagtatapos ang part 10 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.